problemahin yung financial. And then, gusto ko makapagtapos yung mga anak ko na hindi ako yung problema ng financial. Kaya ito yun. So, ang masasabi ko is, kung kayo naghahanap ng opportunity na pwede magbago ang buhay, dito po sa Ability, andito na po lahat, given na po lahat, tatrabahuin na lang po. One lifetime event na for sure sigurado yung papabago sa iyong buhay. So yung Captec International, nung time na ako po ay hindi pa gumagamit, ang bilang sa kuryente, 4,642. Pero nung gumamit ako, 1,800 na kami. Saan ko naman ang relax para buksan ko. Sabi ko nga walang tao mahirap. Ang pinakamahirap, yung tao walang pangarap. Pasensya na kayo ha. Talagang pinakahabol ako. Mamaya ako kayo papasukin. Yun yung mga tao ka natutulungan. Nakita niyo na yung malaking tao. Ang tao mo. Babalik ako. Sige pa magdala. Nakapagkape na po kayo. Gusto niyo pa na coffee? Hindi ako nakuha. May ilang pagkakailangan sa iyo, nagpas lalo pa lang kagandahin yung sistema natin dito. Laga na po, alam ko yan. Pinag-aralan mo. Hindi ka makakapokus doon. Diyan ka nakatingin. Alam ko lang ma'am. Ako ako yung araw. Pero alam ko yan. So matanda ito, magasampal ko na talaga. Sabi ko minsan, gusto ko isang divisorya tayo. Ay, tabig naman. Dapat nakapagdala pa din ng panahon. Ito naman, nakakaya na pa natin. Ito nakakaya naman. Perahin ko na lang. Hindi ka perahin ko na. Ano kaya mga utang ako din ano? At yun naman ay sinubukan na namin na gamitin at tingnan na namin kung effective talaga yung device or efficient yung device. And then after a month, lumabas yung result at bumaba yung ating bills. Doon po kami nag-decide na gawin yung business. Ayun, so doon kami umpisa na lumakasama yung mga kaibigan sa aming mga kakilala at sinishare namin yung business at katadamon to. Ang reaction po nila ay napaka-interested po nila halos sa yung mga nakakausap namin.
talagang decided sila na subukan din yung ating device. Ngayon, ay humihigit na nakakatito na. Ang pinakamaganda na nangyari sa amin kahit ngayon, ito pong negosyo pa ng ating international vendors. Yung aming mga gastusin ay dito na rin po namin kinukuha. No? Yung contribution ng aming dalawang college na anak. Ito na po yung aming bread and butter. Dahil dito sa pagkakaminan, siguro ng marketing plan, mas marami pa akong tutulungan at kumita ang pangalan. Yes, so kaya sabi nga, basta gusto mo lang itong tingnan, maging open-minded lang po tayo. In 1 Thessalonians 16:14, do it with love. Kaya pag ginagawa natin ang Aptec International, gawin natin ang nagpapalong. Kaya dito sa Aptec International Issuers, it's served. It's served. Actually, una talaga ako na mag dito. Kasi nga, discount kami. Pero nung makita ko yung explanation ni Sir Daniel, ay nainganyo ako Tapos na kayo dito? sumali sa Oo, may Antec raffle to. International. Actually, sa totoo lang, namutang pa kami ng pampa-member para lang ma-position Christian kami at saka sa member. Antec Kasama siya. International na ito. At nagkaroon ako ng Maliit na yung uniform. pagkakataon na naka-uniform, no? sa Raffle, mag-raffle. client at Tapos si automatic Ate ay na, kuha kahit sa si Po, naka-uniform na siya ng Aptec. So, doon kami nag-start. Dire-diretso ang aming pagdidemo at tuloy-tuloy na rin kami kumikita sa aming pagdidemo na ito. At napakalaki ng tulong ng aming kinikitang ito sapagkat malaki ang naging bahagi ng aming kinikita ay napupunta lang sa aming pagkain at sa aming maintenance. So, aking ini-encourage ang ibang mga nandyan sa labas na hindi pa naka-member sa Antec International, kayo ay sumali at hindi kayo talaga magsisisi. Ay, mag-break ko lahat ng yung mga kaibigan ko dyan at mga tao na hindi pa naka-try dito sa device namin. At the same time, i-try nyo siya at the same time, may kikita din tayo at hindi kami nagsisisi na naka-join kami dito sa Antec International kasi big help talaga sa amin at sa mga leaders ko na napakasipag. So, salamat sa inyo at tuloy-tuloy po natin itong gawin every day. Tuloy-tuloy lang natin i-work hard lang talaga natin siya at mahalin natin itong trabaho natin. At hindi tayo magsisisi ay makamit ko rin po itong napakita namin ngayon na 25 direct ang dali lang talaga. Ayan. So, ang dali din ng pera at marami tayo maging happy. Dito sa Antec International, And siguro naman, na-amaze kayo, napakaganda ng ating opisina. Sino pa yung mga first timer dito? First timer, ayun, madami. Diba? So magpasalamat po kayo sa nag-invite sa inyo kasi ngayon pala, nakikita ko na yung success ng bawat sa atin. So, for now, help me to introduce our speaker, our CEO, our president. So, Sir Daniel Dandag, bigyan po natin ng masigawang palakasan ng ating president. Thank you so much. Sige, good morning! Good morning! Yan, excited po kayo ngayon? Yes! So, ulitin ko lang po, no? Sino po ba dito yung mga first timer? Mga first timer na nakarating dito, okay? So, yung mga two timer. So, welcome po sa inyong lahat sa kabila ng medyo napakaganda ng panahon, no? Ibig sabihin, blessing yan eh.
Tama po, yung mga ganyan ulan-ulan. So, bakit kayo andito? Bakit kayo nakarating dito? Ibig sabihin, sinalaw yan na nasa taas. Yes! Na makita yung opportunity na ito. Are you agree with me? Yes! And so, ito po, God is good! All the time! Ayun, siya lang po yung magaling. Hindi po, yung ako na nakatayo dito sa inyong harapan. Kasi instrumento lang po ang sarili ko, yung company, yung system, para sa hanap buhay na inibigay ng Lord sa akin. Pero dahil nandito ka, ibig sabihin, ito yung opportunity na posibleng matagal mo nang pinag-pray. No? Na minsan sa kakulangan ng sistema sa paghahanap buhay, minsan kinakapos tayo. Pero naniniwala ako may umagang ito sa lahat ng nandito ngayon, i-bless kayo ng Lord. So, ayun. Kunting background lang po sa sarili ko. So, maraming hindi nakakakilala talaga sa akin dito. So, yung mga first time ako nakita, halos marami, no? So, ako ay from employment dati. Sabi mo, employment pa ba? Nasa employment pa ba ngayon? Meron pa ba? Nas mga empleyado pa hanggang ngayon? Parang wala na. Ano kayo, mga pensyonado na kayo? Sige, yung mga negosyante na. Wala pa rin. Estudyante. May isa. Pugante. Ayun, malalim. Joke lang po. Okay. So, bakit ko tinatanong? Dahil parang pati-patihas tayo ng pinanggalingan. Naging empleyado ako. Naging traditional business din ako. Pero nung na-involve ako sa ganitong negosyo, kung di ko makakalimutan, 2012. Talagang may purpose bakit ako na-involve sa ganitong business. Dahil nung 2012, nasa Nestle pa ako noon, minsan na-assign ako ng Leyte. Kung maalala ninyo yung bagyong Yolanda. Kung saan po ako nag-i-stay sa Tacloban that time, was out yun. So 2012 yun, na-involve ako sa MNM. Pero siyempre, matagal akong in-invite. Siguro, ilan dito sa inyo ang tagal kayong ini-invite bago sumama sa ganitong business. Okay? Pero mayroong tamang panahon na dadalhin ka dito. Kaya nung time na yun, 2012, naniwala na ako sa kapatid ko from Dubai. Sabi niya, Kuya, yung business niya ito, yayaman ka. Kasi minsan, pag yaman ang pinag-uusapan at tayo ay sanay sa trabaho at kahit kumikita ka ng maganda, actually hindi ka maniniwalang yayaman ka pag sinabi mong yayaman tayo dito. Bakit? Yun na yung kinagisnan natin eh. Tama ba? Pag sinabi mong milyon ang kikitain, hirap ka din maniwala. Kasi sanay tayo sa 10,000 na sweldo. 20,000 na sweldo. Okay? Ang pagkakaiba siguro sa amin o sa iba, nung na-invite us ko sa ganitong negosyo, tinitignan ko lang kaagad yung mga taong ginagawa ito na umasinso. Sabi ko sa sarili ko, kung gagawin ko kaya ito, dahil first time ko ng ganitong business noong 2012, sabi ko, kung gagawin ko ito, posible yung kinikita ng tao ito, pwede ko rin kitain. Kasi ang nag-invite sa akin sa ganitong negosyo, isang janitor, isang delivery pizza. So yung company na pinagalingan ko before, hindi ko napabanggitin ang pangalan, Royal Business daw. Yun doon po ako nagsimula. Pero kung siguro, kung judgmental, hindi naman ako na pagkatao, hindi rin ako sasama sa kanya. Dahil nung si panahon na i-invite niya ako, sabi niya sa akin, Sir, yayaman ka dito. Sabi ko, ano bang negosyo yung inaalok mo sa akin? Sabi niya, magbibinta tayo dito ng sabon. Anong sabon yan? Di ba sikat sa Royal ang glutathione? Sabi niya, pampaputi.
delivery pizza, ano expect nyo maputi? Ang itim. So tinitignan ko siya, sabi ko, kung yayaman kami dahil sa magbibinta ng sabon na pangpaputi, sabi ko, ilang truck kayang sabon ang gagamitin nito bago yumaman? Kasi ang itim niya eh. Pero sabi ko, tingnan ko next week. Pagbalik ko sa sunod na linggo, kasi doon, every Friday ang release ng cheque. Pagbalik ko po, pinakitaan niya ako ng cheque, 105,000, isang linggo. Hindi ko lang tinignan yung kulay niya at yung sabon na bibenta namin. Kasi yung nakita ko, yung opportunity na pwede ko rin kitain yung kinikita niya. Sa totoo lang, sabi ko sa sarili ko, baka lalagpasan ko pa yung kinikita ng taong ito. Kasi mas itsuraan ako sa kanya. Joke lang po. Pero totoo naman. So sa madaling salita, nag-attend ako ng ganito. Umupo ako sa unahan, hindi ako makaalis kasi punong-puno. Ganun ang strategy dati. Kasi pag nailip ka sa totoo lang, hindi ka talaga makaalis dati. Walang daanan sa gitna. Puno yan, may kahit ka na nasarapan ka lang. Hanggang matapos. Nung matapos na, sabi ko, maganda yung business. Sabi ko, kaya lang wala akong kapital. Sabi ko, baka pwede mo naman akong, di ba marami dito, sabi, sir, ano mo muna ako, i-account mo muna ako, di ba? Meron gano'n, experience nyo ba yan? Ala, sabi sa akin, walang utang-utang dito. Kung sasali ka, sumali ka, pag hindi, wag. Sabi ko, pangit pala yan eh. So, sa madaling salita, umalis ako kasi nung nakita ko yung business din, sabi ko, mayroon palang mabayarang entry. Kaya bago matapos ang seminar natin, may aalis dito, ibig sabihin walang pang-entry yan. Katulad nung nakita ko natin, kaya lang, hindi ko makalimutan yung 105,000 na kinita niya. Kaya sabi ko, gawan ko siya ng paraan. So sa madaling salita, ginagawa ko yung business na yun after 2 years. Mula sa pagiging empleyado na 27 years. After 2 years, yung ganitong klaseng business, dito ako una kumita ng milyon. Palakpakan natin. Bakit ko ginagawa ko sa inyo? Ayaw kong masayang yung oras ninyo nandito kayo na akala ninyo baliwala ng business na inaatiran ninyo ngayon. Bakit ako hanggang ngayon nandito sa harapan ninyo? Dahil simula noong 2012, hindi na ako bumalik sa pagiging empleyado. Dahil kumita talaga ako sa ganitong business. Malayong-malayo sa dati kong ginagawa. Pero, uunahan ko kayo, hindi madali. Bakit? Ito yung bago mong papasuking negosyo eh. Kasi sanay ka na doon eh. 27 years, 10 years ka na. Tapos bigla kang, lalo naman dito ngayon, nakikita niyo mga kuryente ito. Tama ba? Yes. Pero dahil nandito kami para ituro sa inyo ang tamang proseso sa pag-discuss about sa produkto, siguro mga 1 linggo, pabalik-balik ka dito sa lahat ng pinanggalingan ninyo na kumita kayo, baka sabihin mo, ito na ang pinakamadali. Okay? So ready na po ba kayo lahat? Yes! Ayan, so kung ready na kayo, tapikin mo yung katabi mo. You are blessed. You are here today. Yeah. Okay. So, about the company, pag-usapan natin. Ate was launched in April 2023 as a direct selling company. Nagsimula po kami ng direct selling. Pabinta-binta. Bakit? Nung na-encounter ko po yung nag-invento sa produktong ito, actually 2021 pa. Nung panahon iyon, itong Filipino inventor na nag-invento nito, nasa Japan pa siya that time. So, taga-Jinsan po ang naka-introduce sa akin. Ako naman ay from Davao. So, nag-introduce sa akin yung inventor na ito, 2021, kaya nung time na nasa Japan pa siya. So, pinilit kong makuha yung contact messenger ng taong yun dahil pumasok na sa isip ko na kung ganyan, kung mga inbensyon na ganito, talagang totoong effective, sabi ko, napakalaki ng magiging market natin.
buong Pilipinas. At ito sa pinakamagandang advantage, wala siyang conflict kahit anong negosyo sa lahat ng mga taong kausap mo. As long as may electricity sila sa kanilang bahay. 2023, lumuwas ako ng Maynila nung nalaman kong uwi niya siya ng Pilipinas. Kaya nagsimula kami, sabi ko, kaya ba natin mag-produce ng maramihan ng mga ganitong products, yung invention mo, sabi niya, depende sa kapital. Walang problema sa production. So, nag-start kami. Ang purpose ko, bakit direct selling? Dahil gusto ko talagang mapatunayan noong mga panahon yun hanggang saan ang effectivity nito. Dahil ako mismo, di rin ako sigurado. Pero nakita ko na yung potensyal sa business dahil po walang tao sa buong Pilipinas na nag-i-enjoy tuwing katapusan ng buwan pag dumarating ang bills. Tama o tama? Lahat siguro pag dumating ang bills, 5,000 yan, 7,000 man yan, nararamdaman mo kagad sayang yung 5,000 para sa kuryente. Pero kung hindi ka rin naman gagamit ng kuryente, kulang naman ang buhay mo. Tama po ba? Minsan napuputulan nga tayo, instead pambili ng bigas, unahin muna ang pagbabayad sa kuryente. Kasi necessity na rin siya. Okay? So, along the way, na kami ay nagda-direct selling, actually, isang product lang po ang meron natin. Itong maliit na ito. Ito lang. Yung tinitesting namin sa iba't ibang household, merong epektibo, merong hindi. So, yun yung mga ina-address namin. Kasi sabi ko, bakit dito sa kanya, effective, dito naman hindi? So, nalaman namin, malaki pala ang bills dito, dito maliit. So, dahil ang produkto, naunawaan namin, habang tumatagal, ito pala ay load balancing. Na pag hindi balance doon sa electricity bills at ginamitan mo ng maliit na power factor, hindi siya epektibo. Kaya ginagawa namin, dinadagdagan namin ng unit yung mga bahay na hindi epektibo. After a month, doon na namin nakita na, nag-reduce na yung bills niya. Pag sa mga maliliit na bills naman, pag dinadagdagan mo ng unit, instead na bumaba, tataas. Kasi hindi na rin siya balance. Kasi pag hindi niya balance, itong mga devices na ito, may constant load ito. Na magiging load instead na ma-reduce ng ating mga load. Kaya talagang dapat dumaan tayo sa tamang training, product knowledge. Kasi po, pag sobra ang device, tataas ang bills. Pag kulang ang device, hindi siya epektibo. Dapat balance. Kaya siya tinatawag na load balancing. Nakuha yung point natin? Bakit ko ininaan sa direct selling? Una, kasi alam ko pagdating sa MLM, alam nyo rin, sa galing natin magsalita pagdating sa MLM kahit patay, kaya mong buhay yun. Tama o tama? Pero maraming MLM na hindi naman tumikop ng tuloy-tuloy dahil sa sobrang galing lang natin, hindi tumutugma sa produkto dahil hindi naman epektibo, 2-3 months wala na rin tayo. So yung 7 months na napatunayan namin na yung produkto, malaki talaga ang matutulong sa lahat ng nasa residential natin, nag-transform into multi-level marketing within just 7 months. November 2023, doon kami nagsimula sa MLM. So, ibig sabihin, November 2023, November 2023, 24, 25, nasa 1 year kalahati pa lang ang MLM natin. So, ibig sabihin, kung papasok tayo sa isang negosyo, number 1 importante, yung timing. Kahit anong product na maganda, kung wala ka sa timing, pwede kang kumita, pero mag-milyonaryo ay down. Nasusundan natin? Yes. Timing dahil para sa pioneering stage sa company, timing ang produkto dahil tayo pa lang ang tumagal sa market ng almost 2 years na hanggang ngayon existing. So, ibig sabihin,
lahat na nandito ngayon, kung gagawin nyo lang yung business pag naunawaan ninyo, kikita kayo ng malaki dito. Palakpakan niyo. Malaki ang advantage po dito nowadays pagdating sa internet. Maraming magagandang supplement. Walang ano dyan, walang question sa supplement. Kaya lang po, hindi lahat gusto mag-take ng supplement. Pero lahat ng tao nagreklamo sa taas na binabayaran ng bills. Okay? So, mamaya, i-address ko din kasi ito naman ay hindi siya consumable. Tama ba? Kaya meron tayong coming pa rin na mga supplements. Kasi kailangan pa rin naman talaga ng katawan natin eh. Yes. Kasi kailangan natin healthy. Kumita ka nga dito, sakitin ka naman. Tama ba? So isasabay natin. Kaya nga alam mo, mapapansin nyo dito, para umasinso tayo at gumanda yung lifestyle mo, dapat laging balance. Tama? Hindi ibig sabihin ang dami mong pera, kain-kain ng ginson dyan. Tingnan mo, sunod na araw, di ba? Wala na. Iba na yung napimintahan doon sa bahay mo. Yung kasawa mong maganda, joke lang. So, dapat balance. Ang produkto, ang marketing plan, ang company, alam niyo po, sa biyaya ng Lord, pinaghandaan natin yan na balance po lahat dito. Even po sa inyo. Okay? So, ayun po. Hindi ko na masyado i-ano ito. Yan. Ang mission, vision ng company natin and ang ating core values, conducting business with honesty, transparency, and accountability. Customer satisfaction, putting customers first, and delivering value to them. Napaka-importante po pa ang pagiging honesty sa business. Ang pagiging transparency sa mga business partner natin. Mahalaga po pa yun. Yun po ang pamantayan natin dito. Kaya tayo binless tayo ng Lord ng ganito kaganda ng bisita. Simula ka natin. Simula kami sa isang 27 square meter na opisina. Kung yung iba dito nakarating doon sa lipa, pag may kausap akong 5, piling ko 50. Kasi masikip na kami. Pero po, sa biyaya ng Lord, ito po, binayaan niya itong opisina. Ibig sabihin, patunay talaga na mayroong Diyos na katingin kung ano yung nasa puso natin. Dahil ang pera, susunod yan kung ang intensyon mo makatulong muna sa iba. Kasi ako, naniniwala na although kailangan ang pera, pero hindi siya pinaka-importante sa mundo. Pero pagkakulang ka sa pera, ang mga importante apektado sa buhay mo. Tama o tama? Kailangan pa rin yung balance. Okay? So, sa legalities natin, tayo ay registered ng SEC, Security and Exchange Commission, ating International Ventures OPC. Meaning ng OPC is one person corporation. Bago yan. Siguro, medyo bago sa paninig nyo. Kasi pag sinabing SEC, corporation lang talaga yan. Maraming may-ari. Pero meron na sa SEC ngayon, OPC, one person corporation. So, one person corporation, ibig sabihin, ako lang po yung may-ari nito. Alam nyo, ang advantage sa isa lang may-ari, yung sarili mo lang yung kalaban mo. Okay? Kasi po, pag marami may-ari, minsan ang dahilan ang isang company nagkaroon ng problema kasi pag hindi na kontento yung isa sa hatian, mag-aaway na sila dalawa. Hindi na kontento, maraming mga trust issue na sa bawat isa. Okay? So, certification, hindi ito permit. Certification sa products. Certification ng products na ang nag-validate ang DTI dahil ang ating produkto is household and services.
Kaya meron tayong certification of exemption sa DTI. Mamaya papakita ko po yung mga legalities niyan tungkol sa certification na ito. Then, business permits natin dito sa Batangas. Mahalaga po ba sa lahat ng negosyo na mayroon tayong mga ganitong mga legalities? Napaka-importante po kasi ang aim natin long term. Yun po yung pangarap natin. Okay? Ayan, no? Okay, so kung saan po kayo ngayon, ang opisina natin, address, nasa Unit 101 ground floor, Lipa, Commerce Center Building, Ayala Highway, Mataas na Lupa, Lipa City. Okay? So ito po yung address ng opisina natin kung saan kayo ngayon. And bakit may mga balon pa dyan? Dahil nag-open lang po tayo dito sa lahat ng mga first time. July 7 lang po, nag-opening tayo dito sa ating opisina. Kumusta naman po yung mga first time nung pagpasok nyo? Halata bang networking company? Hindi. Hindi, di ba? Parang 5 star sabi ni Sir. Yes. Oo. Kasi po, yung konsepto sa MLM, inano natin, iniba natin, inis natin po. At I'm sure sa ibang MLM, pagpasok pa lang, naglalaki ang picture ng mga products. Di ba? Ala, litong-litong kakakatingin sa mga products. Dito pagpasok mo, wala ka makikita. Dito sa side, meron. Okay? So, yun po yung ano natin, ginawang konsepto sa ating opisina. So, Lucena branch naman. Kung may mga kakilala kayo sa Lucena, nasa Laungin Building ground floor din, Osmeña Street, corner in Verga, Lucena City, Lucena branch. So, open din po ang office doon from 10 to 6 p.m. Yan. Araw-araw po may nagsiseminar din doon sa Lucena. Then, meron tayong Pampanga branch. Yan. So, kung may mga kakilala kayo, ang office natin address nasa CC Building, MacArthur Highway, San Fernando City, Pampanga. Then, meron naman tayong Butuan. Okay? Sa Butuan naman, nasa 5th Street, Ginguna, Subdivision, Barangay JP Laurin, Butuan City. So, kung may mga kakilala kayo doon, open din po tayo doon ng 10 a.m. hanggang 6 p.m. Papuntahin nyo lang po doon, may mga products doon, meron din tayong may staff doon, may nagsiseminar din doon. Okay? Then, meron tayong opisina sa Ipil, sa Buanga, Sibugay. Meron tayong stockies sa Buanga City. Meron tayong stockies at Pagadian City. So, ibig sabihin, mula Batangas, nag-expand na po tayo sa Mindanao. Actually, 3 months pa lang tayo nag-expand. Palakpakan ninyo. So, ibig sabihin, kaya nakakapag-expand tayo, 90% na mga kliyente o yung mga gumagamit ng products natin satisfied. Pero siyempre, may 10% na hindi satisfied. Bakit? Meron pong tamang installation. Mayroong tamang device para sa isang bahay kung ilang device na i-install natin. Ibig sabihin, mayroon din namang hindi satisfied. Mahirap naman po siguro, no? 100% satisfied lahat ng nabintahan natin. Ibig sabihin noon, malapit ka ng kunin ni Lord. Kasi lahat, grabe, okay na lahat. Wala na negative, okay na. Yan na lang yung malapit ka na. Alam mo na yun. Kaya kung may mga negative, actual biblical yan eh. Biblical yan eh. Yung mga followers ng legal kasi yan, nakakilala talaga sa kanya, mayroon pa nga naghudas eh. Tama ba? Kaya yung mga ganong sitwasyon, i-handle na lang natin. Bakit? Sabi ko nga palagi, yung 5,000 members ng company, siguro, ininto ko na to at wala na opisina kung 90% ang nagre-reklamo, 10% lang ang satisfied. Nakuha yung point ko? Yes. So, ibig sabihin, mas maraming natutulungan. Mas maraming natutulungan. Okay? So, napakaganda po kasi ng timing natin. Bakit? Ang produkto kasi natin, although nakikita natin dito sa labas, 90s pa may mga ganito na. Kaya
Kahit saan may nabibili. Kaya nga pag sinabing energy saver ay sira na sa isipan ng tao. Hindi naman totoo yan. Mayroon na kami nabiling ganyan. Hindi totoo yan. Kasi, load balancing nga siya at saka technical siya. Kaya kailangan, alam mo, paano i-install, paano ang tamang paggamit. Yung nabibili sa labas, ang sabi nung nagbibinta sa'yo, yung kapirasong maliit na energy saver, makakasave ka ng 20%, hanggang 45%. Siyempre, kung tayo naman ang bumibili, expected lagi natin yung sinasabi ng nagbinta. Tama ba? Eh, yung nagbibinta, hindi naman niya alam kung anong tamang paggamit. Hindi nga nagtatanong kung magkano ang bills mo eh. Tama. Ngayon, ang message is spin. Kahit nabawasan siya ng 200 pesos, hindi siya maniniwala na dahil doon sa maliit na device, epektibo. Kasi ang sinabi mo, 20%, ang ina-expect niya, 8,000 na lang ang bills niya. Tama ba? Kaya isa sa advantage natin ngayon, bago mo yan bilhin, attend ka muna ng seminar. Alamin mo muna yung produkto. Tama ba? Alamin mo yung mga legalities ng produkto. Kasi pag nagustuhan, sa panahon na magustuhan mo na, may idea ka na. Alam mo paano mo ibinta naman. No? So, para mayroon tayong guide, ano po ba yung mga ganitong produkto? Panoorin natin yung video ng ni Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa energy efficiency and conservation. Para mamaya, pag-discuss natin dito, open na po yung mind ninyo na ito palang produktong ito naka-inline sa panawagan ng gobyerno. Kaya kung naka-inline sa panawagan ng gobyerno, legal, and pagdating sa business, napaka-laking potential. Kasi po, even ang gobyerno po, pinapanawagan na ito. Okay? Saglit lang po ito. This is a landmark law dahil DOE now will be given a lot of teeth to implement energy efficiency and conservation. Ngayon kasi pag sinabing energy efficiency and conservation, parang nakikiusap lang si DOE na, oh, magpatay naman kayo ng aircon ng maaga, magpatay kayo ng ilaw. But now DOE will be given a lot of power to impose energy efficiency and conservation. And we're the only country here in Southeast Asia na wala nalang ganitong batas. So meaning, in simple terms, no, all of the, let's say, itong mga building na ito, meron silang standard kung anong dapat ilaw ang gamitin, anong dapat aircon ang gamitin, anong dapat mga devices ang gamitin para maging efficient. So for example, if you're not using LED light, no, they can now impose penalties if you don't use LED light. So if you're not using for example, an energy efficiency device, so for example, yung mga motion detectors, they can now impose penalties for you to comply. So meron kang, for example, itong building, meron siyang standard consumption. No? Pag hindi ko pumapasok doon sa standard consumption of electricity, they can impose penalties. And this is across the board, all industries, no? Manufacturing, commercial, residential, all of the different sectors here in our country. So what's important here is the power that we gave DOE, no? And that power should be used to impose penalties and to compel different industries to be more efficient. Talapakan natin? Yes. Okay, so imagine niyo po, ang sabi po niya, ang gobyerno nananawagan na kung hindi naman, wala namang tao na patay ng maaga ang aircon, huwag daw gumamit ng mga ilaw ng mga hindi lead light, huwag daw gumamit ng mga hindi inverter. Bakit? Yun lang ang paraan ng gobyerno para turuan tayo kung paano makatipid dahil sa kakulangan ang supply ng gobyerno ng electricity. Yun lang ang paraan. Okay? Then after po, sa panawagan na yan, lumabas ang iba't ibang energy saver sa market. Pamilyar po kayo dito? Yes. Ito po yung nabibili sa online. Na ang nakalagay, energy saver. Ang instinct natin,
natin, pag sinabing energy saver, pampatipid ito. So, siyempre, sa kagustuhan mong makatipid, bumibili ng 5 dito, 10 dito, lahat sinusubukan. Kaya lang, pagdating ng billing, parang wala namang nangyari. Sa madaling salita, galit ka sa mga produktong naniniwala ka na nakakatipid. Sa totoo lang, yung nagbenta sa'yo, hindi rin niya rin sinubukan. Hindi rin niya alam kung talagang totoo makakatipid. Tingnan niyo po, even ang SM, Ace Hardware. Pumunta ka doon, didimuhan ka niya. Bakit ko pinapakita? Dahil legal ang mga ganitong produkto ngayon. Tingin nyo si SM magbibenta ng illegal? Hindi. Power efficiency device. Bakit sa SM power efficiency device? Bakit sa online energy saver? Questionable po ang energy saver. Dapat, pag sinabi mong energy saver, dapat mayroon kang patunay na dumaan ng, kumbaga, dumaan yan ng clinical studies ni DOE, katulad ng inverter. Yan o, nagkiklaim sila na 60% savings. So, bakit ang SM power efficiency device? Kasi, ang power efficiency device, yung savings na sinasabi, side effect lang. Nasusundan natin? So, nabibili siya kahit saan dahil legal. Okay? So, introducing our innovative products. Ito na yung produkto natin ngayon. A+ Advanced Technology. Bakit A+ Advanced? Kasi, yung nabibili sa labas, yung principle is the same. Advanced lang po yung device natin kasi Pilipino invention. Ikaw ang masusunod kung anong microfarad ang gagamitin mo sa loob nito. Para sa kaalaman ng lahat, ang composition ng ating A+ Advanced Technology device is a residential bank capacitor. Tulungan niyo yung sarili ninyo mag-research. AI, Google, tanong niyo doon what is the benefits of bank capacitors para mayroon kayong idea. Hindi lang yung naririnig niyo sa mga taong tumatayo dito about the bank capacitors. Napakalaking tulong na magkakaroon kayo ng self-studies sa ating produkto. Okay? Ang ating produkto loaded with advanced power factor corrector. So, saan nakukuha ang power factor corrector? Sa pamamagitan ng bank capacitor. Sabi nito, power efficiency enhancer is a device or technology designed to optimize electrical power usage, reducing energy waste, and improving overall efficiency. So, ibig sabihin, ang produkto na meron tayo, kaya sa tinawag ng power efficiency enhancer, kasi pag na-enhance sa pamamagitan ng pag-add natin ng bank capacitor sa residential, magkakaroon tayo ng savings dahil kinokorek ng device natin yung mga power losses. Bakit nagkakaroon tayo ng mga waste electricity? Dahil sa mababang power factor corrector. Kaya, dahil sa mababang power factor, kaya yung device natin, loaded with advanced power factor corrector technology, i-correct ng device natin yung power factor doon sa line system natin. Okay? Ang sabi dito, sa pamamagitan ng bank capacitor, tumutulong siya sa pag-reduce ng wattage. Dahil ang voltahe na supply ng electric company may kinalaman sa pagtaas ng voltahe sa mga appliances natin during voltage fluctuation. Voltage stabilizer. Bakit kailangan
kailangan i-stabilize ang voltahe. Mamaya, dadaanan natin yan. Next, load balancing. Then, filtering harmonic distortion. Kaya sabi ko kanina, pag hindi balance ang paglalagay natin ng mga device versus sa load ng bahay, posibleng hindi siya epektibo. Kaya meron po kami yung tamang installer. May mga na-train kami na mga installer na sila lang ang mag-i-install kahit electrician ka pa. Ngayon, hindi ka namin pag-i-installin dito pag hindi ka dumaan ng orient doon sa aming head consultant from Batilec. Kasi yun ang dahilan bakit yung iba dito hindi mo na-experience na epektibo. Kasi may tamang pagkaka-install sa ating device. Ito, improve power factor, reduce energy waste. Pag na-improve daw, na-reduce na po yung waste ng electricity. Kasi binabalance mo sa pamamagitan ng bank capacitor. Hindi lang yun, protect appliance from high voltage. Kasi kung ang kliyente natin, lahat sila inverter na ang mga appliances, actually, more on corrective na po sila. Ang magagawa ng device natin, kasi before yan gumana ang kanyang inverter, at least 6 hours. Yung 6 hours na umaandar na hindi pa gumagana yung inverter, yun po ang tinutulungan ng device natin. Pero pagka umandar na pagiging inverter ng mga inverter appliances na yan, ang ginagawa ng device natin, maproteksyonan sila mula sa voltage fluctuation. Kaya parehas po ito na nakakatulong. Ulitin ko, kung inverter yan, marireduce na lang yan, hindi ganun na kalaki. Nakaka-reduce siya konti. Kasi almost corrected na eh. Inverter na sila eh. Ang ginagawa na lang ng device natin, kung lahat yan inverter, protection na lang mula sa high voltage. High voltage and low voltage, parehas po nakakasira ng appliances. Ang sabi po sa research, ang bank capacitor, bukod sa load balancing siya, okay? Ang ginagawa nito, yung mga waste electricity, ang ini-eliminate nito. At bank capacitor, ibig sabihin, imbakan siya ng kuryente na pagkasobra sa kanya lang, pag kulang siya ang nagdadagdag. Kaya sa tinatawag na bank capacitor. Mas kilala po ito, industrial bank capacitor. Kasi ang industrial lang po ang required na maglalagay or mag-a-add ng bank capacitor para sa load balancing dahil sa malalaking makina sa planta, sa mga planta na ginagamit nila na pinapaandar ng kuryente. Kung nasa residential ka, ngayon mo lang ito maririnig. Residential bank capacitor. Kasi hindi po required sa residential na maglalagay ka ng bank capacitor bago ka magtayo ng bahay o bago ka tumira sa bahay na yan. Hindi required. Bakit? Hindi lahat na nasa residential maraming appliances. Ang power factor sa mga maraming appliances lang siya applicable. So kung wala ka naman maraming appliances, hindi mo kailangan ito. Kaya nga pagdating sa residential, hindi naman required na maglalagay ka ng bank capacitor. Okay? May naunawaan po ba tayo? Yes. This product will provide a solution. Ibig sabihin, kung gagamit tayo nito, ang potensyal na pwedeng ma-save mo hanggang 45%. Ibig sabihin, potential, maximum. Pero kung nakakatipid ka, at least 10%, di ba malaking bagay? Yes. 15%, 20% sa savings sa bills mo, napakalaking bagay na. Kasi, yung savings na yan, given na yan, na makakasip ka. Ang pinakamahalaga sa lahat, at mas lalong malaki ang matitipid, yung protection sa mga appliances natin sa loob ng ating bahay. Nasusundan natin? Sige, palakpakan, ituloy nyo muna. Yan.
So, naunawaan po ba natin? May idea tayo ng konti about sa ating products? Okay. So, ang tanong, legal po ba? Ang mahalaga po ito kasi kahit gaano kaganda ang produkto natin, kung tawagin naman siyang jumper, parang ikaw mismo sa sarili mong magdadoubt ka. At ang tawag nila dito dati, jumper na legal. Noon yun. Pero ngayon, legal na talaga siya. Dahil sa Republic Act 11285, Energy Efficiency and Conservation Act, this law was signed into law by President Rodrigo Duterte on April 12, 2019. 2019 lang po nagkaroon ng batas ang Energy Efficiency and Conservation Act. Kaya kahit saan ka magpipresent ngayon, dahil meron tayong backup na batas sa pamamagitan ng Republic Act 11285, hindi siya questionable. As long as na alam mo to. Kasi kung hindi mo to alam, pag present mo doon kay Mayor, ay bawal yan. Bawal kay Mayor ko bawal. Sabi mo, bawal ba? Kasi hindi mo alam. Eh, 10 yung kausap mo, negative. Sinong pamonsi doon? Anong ako? Si Louie. So kaya kailangan talaga dumaantay ng mga ganitong orientation. Kasi sa totoo lang, technical yan. Pag sinabi mong makasave ng 20%, iniisip ko agad sa patilig eh. Di kayo nawawalan sa patilig, nagkita. Pero sa totoo lang, itong batas na to, ang magiging katulong sa gobyerno. Kasi ang inaalis, ang ini-eliminate dito, yung sobrang konsumo na hindi mo nagagamit. Pero kasama sa binabayaran mo. So yung hindi mo nagagamit, pero kinukonsumo mo, sa totoo lang, ginagastusan niya ng gobyerno para mag-produce ng electricity. Kaya lang, dahil po hindi balanse, kulang ng load balancing, walang bang kapasitor sa mga residential, ang laking kuryente ang natatapon na instead, magiging reserve nila para sa ibang lugar na nangangailangan. Kaya kung ang battery nakasave ng 20%, palaking pasalamat sila. Kasi may mga lugar sa Batangas hindi nila kaya abot. May mga lugar dito palaging brown out kasi kulang na ang supply. Nasugbo. Kaya napakalaking tulong po ito sa kanila. Kaya dapat alam natin na ang ganitong mga panukalang batas na inapruban kasi po nakikinabang ang gobyerno. Ano pa? Once na mataas or improving ang ating power factor corrector sa pamamagitan ng batas na ito, binabalik sa iyo yung incentives. Kasi pag mababa ang power factor corrector, mayroong penalty. Narinig nyo kanina si Sherry Gatchalian? Mayroon tayong standard consumption, residential, commercial, industrial. Pag hindi ka pumasok sa standard consumption of electricity, magkakaroon daw tayo ng penalty. Sa bills residential, walang penalty doon dahil mababa ang power factor mo. Ang nakalagay doon is system loss. Doon sumasama ang penalty sa system loss. Maliban sa mga bills ng industrial, may nakalagay na power factor percentage. Pag ang power factor sa industrial, 91%, 93%, wala na silang penalty. Pero yung average na 85% at kumaba pa doon ng 85% ang power factor, ang laki na pong kuryente na nasasayang kaya sila magmumulta. Bakit sila kailangan pagmumultahin? Kinukonsumo nila ang kuryente mula sa mga electric grid company at nasasayang lang dahil po sa low power factor. Naunawaan natin? Kaya natural magpipinalty ka kasi pinaggagastusan ng gobyerno ang raw materials para mag-produce ng electricity. Ngayon, kung hindi balance ang iyong mga electric system, yung natatapon sa pamamagitan ng reactive power, mga waste electricity, ikaw ang magpapayag ng penalty. Okay? So next,
Ito pong mga ahensya na ito ang nagsusulong para sa energy efficiency and conservation. Ito yung sinasabi na Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee. Andito ang DOE. Hindi ko alam ang iba. Andito ang DOST. Andito din ang DTI. Okay? Bakit ang DTI ang nag-certify sa atin? Kasi sabi ng Republic Act 7394, also known as the Consumer of the Philippines, is a law that aims to protect the rights and welfare of consumers in the Philippines. Kasama ba si DTI sa committee? Yes. Bakit DTI? Sabi dito, definition of consumer, the law defined as a consumer as a person who purchase or acquires goods or services for personal, family, or household use. Household use po ba ito? Yes. Services po ba ito? Yes. Kaya po ang DTI ang nag-certify sa atin. Palakpakan natin yan. Ilabas po ang certification na ito September 13, 2024 last year. Dumaan na po sa pagsusuri nila ito. Na safe siyang gamitin. Okay? Certification of exemption kasi in-apply po namin sa Philippine Standard, sa PSMARC. Yung certification of exemption kasi, ang sabi dito, please be informed that the above mentioned product is not included in the BPS list of product under mandatory certificate. Hindi pala siya kasama. Sabi dito, application of the Philippine Standard Quality and Safety Certificate Mark License or Import Commodity Clearance or ICC is not required prior to sealing or distribution. As long as na ang produkto nakalagay dito sa bandang ibaba, mayroong nakatatak na seal ng warranty. So yung ating produkto may nakalagay yan, 6 months warranty. At mayroon tayong legalities. Malinaw? Yes. At least ngayon may idea kayo kasi sa labas po sa mga tao nakakausap ninyo, walang idea dito, ang daming magmamarunong. Tama? Ang daming nagmamarunong. Mayroon pa nga dyan magtatanong eh. Mayroon pa kayong certificate from DOE? Alam mo na dito si DOE oh. Bawat ahensya yung nagsulong ng energy efficiency and conservation, may mga sarili-sarili silang scope kung saan ka nabilong doon. Si DOE, nabilong siya sa mga solar energy supply, nagsusupply ng kuryente, nagsusupply ng power, katulad ng gasolina, mga petroleum na yan. Nagbibigay sa certificate kung nagkiklaim ka na pang patipid. Power efficiency enhancer, hindi kasama sa scope ng DOE. Kasi hindi tayo nag-claim ng pagpatipid. Kaya tayo nagbilong sa DTI kasi po household use ang ating produkto. Yes. Klaro? Yes. Okay, next. Okay, ito na. Ang daloy daw ng electricity natin, sabi dito, the lag between voltage and current create waste. Ito po yung kasama sa binabayaran mo, yung red na ito, na hindi siya nagagamit. Yan po yung basura. Pag hindi regulated yung electricity na kinukonsumo ng ating mga appliances. Once na meron tayong power factor corrector na regulate yung kinukonsumo ng mga appliances na meron tayo, mapapansin ninyo, yung agwat ng voltage and current, malapit na. Wala na siya. Wala siyang palitan dalawa. So, ibig sabihin, yung waste dito, na-eliminate na natin sa pamamagitan ng back capacitor. Yes! Basta ba?
natin siya, doon na po papasok yung side effect na savings. Kasi ito yung sinabi kong binabayaran mo to na hindi nga siya nagagamit kasi nga wasteful energy ito. Basura ito sa electricity. Nagkakaroon ng ganitong senaryong basura once na ang power factor is mababa. Okay? Ngayon, nasusunod na unawaan tayo. Next natin. Anong dahilan ang pagtaas ng mga tinatawag na reactive power? Tulad ng binabanggit ko kanina, yung mga demotor na appliances. Ang tawag dyan ay mga inductive load. Inductive loads such as motors and transformer, especially at low loads. Nagkakaroon po ng problema ang power factor. Ano pa? Negative reactive power is caused by capacitive load. This can include mga lighting ballast, variable speeds drive for motors, computer equipment, ito, and inverters, especially with idle. Di ba mga inverter namamatay, umaandar, tuwing nag-idle yan, doon pumapalo ang mataas na kuryente. Yun po yung nag-create ng reactive power. Ano pa po pong dahilan bakit nagkakaroon ng mga reactive power? Yung mga inductive motors, transformers, and under-excited synchronous machines. Katulad po ng mga water pump, yung mga motor na walang pahinga. Yan po yun. So, ano po ba ang reactive power? Bakit sabi dito sa next slides, how to eliminate reactive power? Bakit kailangan daw alisin ang reactive power? Anong technology ang pwedeng mag-correct? Ang sabi dito, the bank capacitor is the most simple solution for reducing reactive power and has been used for decades. Ibig sabihin, matagal na pala na panahon itong ginagamit. Pero hindi nga po natin alam dahil ang gumagamit dito is ang mga planta, mga industrial. Kaya dekada na po ito ginagamit. Bakit kailangan ma-eliminate ang reactive power? Kasi ang reactive power pala is, pakibasa ka po? Electricity. Basura pala siya. Nakasama sa binabayaran natin. Yun ang kailangan ma-eliminate. Dahil pag na-eliminate natin ito, that's the time na magkakaroon ka ng savings. Sabi dito, the power factor correction is a method used to improve the efficiency of electrical power system by reducing reactive power. So pag na-reduce ang reactive power, sabi dito, which needs to reduce energy cost. Yun yung savings natin. Sa analogy na ito, para itong bumili ka ng isang bote na beer, kasama ang bote, ang laman, pero nung maisalin mo na siya sa baso, meron pala siyang bula. Sa mga manginginom dito, iniinom ba ang bula? Tinatapon, di ba? Pero sabi ng taga Mindanao, hindi sir, iniinom ba sayang? Di ba binayaran mo siya ng buo eh, tama ba? Pero parang kuryente. Nung pumasok doon sa kontador mo para ikonsumo sa lahat ng appliances, meron pala siyang reactive power na kasama bibilangin, kukumputin ni Metro, kasama sa babayaran mo, pero hindi siya nagagamit. Kaya kailangan daw siya ng power factor corrector or bank capacitor para ma-eliminate ito. Dahil pag na-eliminate ito yung nakaalis sa binabayaran ng buwan-buwan. Palakpakan natin. May naunawaan tayo? Yes. Okay. Next. Ito, mas lalo niyong maintindihan sa isang ekspertong video na ito, what is
the benefits of power factor corrector or yung back capacitor? Mga matitipid sa kuryente. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang maliit na aparato na malaki ang may tutulong sa pagbaba ng bayarin ninyo sa kuryente, ang power factor corrector. Ano ba ang power factor? Ito ay paraan para masukat kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng sistema ninyo ng kuryente. Isipin ninyo ito na parang grado mula 0 hanggang 1. Kung mas malapit sa isa, mas maganda ang paggamit ninyo ng kuryente. Kapag mababa ang power factor ninyo, ibig sabihin ay maraming kuryente ang nasasayang bilang reactive power. Ganito kasi yan. Ang true power na sinusukat sa kilowatt ay ang actual na kuryenteng ginagamit ng mga appliances ninyo. Ang apparent power naman na sinusukat sa kilo per kilowatt ay ang kabubuang kuryenteng kinukuha mula sa pinagmumulan kasama na ang nasasayang na bahagi. Kapag mababa ang power factor ninyo, mas maraming apparent power ang kailangan para paganahin ang parehong appliances. Paano ba ito nakaka-apekto sa bayarin ninyo sa kuryente? Una, ang mababang power factor ay nangangahulugan ng mas mataas na demand mula sa utility company. Mas maraming kibo ay ang kinukuha ninyo kaysa sa kailangan at sa ilang lugar, may dagdag bayad ito. Pangalawa, ang mababang power factor ay maaaring mag-overload sa mga kable ninyo. Mas maraming kuryente ang dumadaloy sa mga kable kaya umiinit ang mga ito at mas mabilis masira. Dito pumapasok ang power factor corrector. Ang maliit na aparato ito na kadalasang gawa sa capacitor inductors ay nagbabalanse ng reactive power sa sistema ninyo. Ano ang resulta? Binabawasan nito ang kVA load at pinapaganda ang power factor ninyo. Ibig sabihin mas kaunting apparent power ang kinukuha ninyo mula sa utility company. Pag-usapan naman natin ang mga benepisyo. Una, mas mababang bayarin sa kuryente. Kung kayo ay nasa lugar na may demand charges, ang mas mataas na power factor ay nangangahulugan ng mas mababang gastos. Pangalawa, pinipigilan nito ang overload. Mas kaunting kuryente sa mga kable ay nangangahulugan ng mas kaunting init at mas mababang peligro ng pagkasira. Pangatlo, mas mahabang buhay ang appliances. Ang mas maayos na daloy kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting stress sa mga electronics ninyo. At panghuli, benepisyo sa kalikasan. Ang mas mahusay na paggamit ng kuryente ay nangangahulugan ng mas kaunting demand sa power grid na nakakatulong sa ating planeta. Kaya, kung gusto ninyong makatipid at makatulong sa kalikasan, isaalang-alang ang power factor corrector. Manatiling matalino, manatiling matipid. Effect. Kasi pag EBR, kailangan direct natin doon sa mismong unit ng EBR. Kung ano lang yung i-direct natin doon, yun lang ang maprotektahan. Yung device natin is centralized. Okay, so capacitor bank is necessary? Yes, no? Sabi nito, bank capacitor are an important aspect of your power system that provides correct power factor correction. Power factor correction unit have various functioning settings depending upon the position they are installed. So, ibig sabihin, marami siyang function pero dapat ang pagka-install dapat mayroong tama pagka-position para magiging epektibo. So, sa installation natin, ito po, no, ang pagkaka-install dapat ng ating mga na-train na mga electrician. Okay? So, yung layo mula dito, mayroon siyang tamang agwat. At sa mga electrician po na na-train natin, sila lang po ang pwedeng mag-install ng mga electrician. So, sa mga kliyente ninyo, meron tayo mga installer. Okay? Meron tayong mga installer doon sa ating mga kliyente. Kaya hindi nyo sila dapat puproblemahin kung kailan sila ma-i-installan o sino ang mag-i-install sa kanila. Okay, this time, ipapakita natin yung actual functionality ng ating device. So, magdi-demo tayo this time. Okay? So, dito makikita natin, meron tayong metro. Meron ba lahat metro dito? Sa mga bahay, meron? Si Sir daw wala. Meron. Jumper yung maulang metro. Okay. Meron ding breaker sa loob ng bahay. Okay? Then, meron mga saksakan at meron ding ilaw, switch ng ilaw. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag na digital meter reader dito. Ang ginagawa ng digital meter reader natin,
Okay? Para basahin po sa pamamagitan ng digital meter reader na ito, yung kinukonsumo or ano mang ilulog natin dito, papasahin sa pamamagitan ng digital na ito. Dito sa bandang itaas, may nakalagay letter V. Ibig sabihin, ano daw yun? Voltage. Tama. Sa bandang ita, may nakalagay nga letter A. Ano yung ibig sabihin? Ampere. Sa bandang ilalim yung kulay green, may nakalagay na volue. Ibig sabihin? Wattage. Okay. So mag-focus tayo dito sa wattage. Kasi yung wattage is consume ng anumang isasaksak natin dito at si wattage ang kinocompute ni Metro into kilowatt hour. Kasi yung kilowatt hour na yun, yan yung binabayaran natin sa peso. Kung ilang kilowatt hour ang nakukonsume sa pamamagitan ng wattage, doon na tayo magbabayad kay Meralco or Batilik. So meron tayo ditong tatlong appliances na itatry. Meron tayong bulb dito, no? Ang bulb natin is 100 watts ito. Yan. Kung mapapansin ninyo, yung reading niya ilan? 93 lang po. Wala pong bulb na 900. 93 yung kanyang reading. Bakit 93? Kasi yung voltahe na supply ngayon, almost normal. Kasi ang voltahe, ang normal ay 220. Okay. So dahil po, 220 lang, 225, 93 lang po yung kanyang wattage consume. That is, yan ay normal. Pero kung sa oras na ito, ang voltahe, pag umakyat ito ng 230 to 35, itong bulb na to, ang reading nito, asahan nyo na sa 105. Ibig sabihin, may kinalaman ang voltahe, yung voltage fluctuation, sa pagkukonsumo, sa kinukonsumo ng ating appliances. Okay? So dahil ngayon ay normal siya, normal po ang kanyang consumption. Okay? Ngayon, paano naman nakakatulong si device natin para ma-regulate po yung kanyang konsumo? Ito po yung device na ito is 25 microfarad. So, time 93 voltage watts po siya. Ngayon, pag meron tayong ganito sa outlet, no, sa ating bahay, mapapansin niyo dito, dahil regulated po yung konsumo nito from 93, nagiging 60 watts na lang siya. Palakpakan natin siya. Okay? So, ang ginagawa ngayon na nakikita ninyo dito, yung functionality nito na pag-reduce ng kanyang wattage consumption. So yung mga reactive power, yung pag-eliminate ng mga power losses, hindi natin nakikita dito sa device natin. So isa lang to sa function na ginagawa ng device natin. So kung 60 watts na lang siya ngayon, siya din ang kukumpute ni Metro. Kung ilang araw, ilang oras, into kilowatt hour. So pag tinanggal natin siya ngayon, balik siya sa 93. Okay? Eh sir, yung isang unit natin, ano naman ang function dito? Wala pang thermos. Okay? Ano pa kakaiba sa dalawa? Ito kaya? Siyempre, mas malaki ito. Okay, so, kanina, pag ginamit ko itong 25 microfarad, ang nababawas 60. Ito naman, 50 microfarad, tingnan din ko ano nababawas. 40 na lang, palakpakan natin. So, ibig sabihin, ang paglaki ng ating power factor, ang paglaki ng pag-correct doon sa ating system, mas malaki ang nare-reduce. Pero hindi pwede na mas malaki ito kaysa load. Ibig sabihin, instead na makatulong, makadagdag pa siya kasi hindi niya ipo-correct yung maliit na load. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, may constant load ito. For example, ginamit natin ito.
Yung 93 naging 68. Ngayon, wala siyang iko-correct na appliances. Pinagyan natin ng ilaw. Nagiging load mo siya. Kaya dapat, pagka tayo wala sa bahay, nagbakasyon, walang umaandar na ilaw, mga aircon, make sure po, tinatanggal natin siya sa pagkaka-install. Kasi instant na nakakatipid ka, nadadagdagan yung babayaran mo. Kaya kung mapapansin mo, yung mga malalaking device natin, may mga switch off siya. Dahil pagka walang umaandar na aircon, mga appliances, make sure po, i-off natin ito. Palagpakan natin yung i-off, yung may ito. May nalang snacks yan. Palagpakan natin ulit! Matatapos na rin naman ako. Then, si Chef Dan. Kailangan magutom muna sila. Baka hindi na bumalik kung nakakain. Hindi ba kalabas kasi umuulan? Sige. Palagpakan natin ulit! Bago tayo tumuloy sa kakitaan. Actually, may point naman si Mama. Di ba pag gutom tayo, wala tayong natutunan? Gutom na ba kayo? Kasi kayo nag-lunch, di Pero ba? sabi Kayo ni nag-lunch. Constan, lilipas daw yun. Okay? So, yun. Sabihin mo natin, kailangan po proper ang pag-demo natin. No? Meron po tayong snacks. Kasi hindi ka pwedeng mag-demo Hindi ka gugutom. na mas mababa yung ikukurik Sinabi niya. ko sa iyo. For example, ang bal. Nung pumunta ka sa bahay din, mag-demo ka, wala ka dalang bal na mataas na wattage. Yung kape. Sabi mo doon sa kapitbahay mo na pinuntahan mo, sige, tanggalin mo yung bal mo. Sabi ko, hindi mo rin bababa yan. Yung bag niya 5 Meron watts pa mas na. masarap para dyan. Ito 25 hanggang 30 watts. para sa iyo. So, ang nangyayari, kung hindi mo niya bulb ng 5 watts, ang reading dito, instead na bumaba, ang 5 watts, nagiging 35 watts. Bagay sa akin. Dahil hindi siya balance. Mas mataas ang voltahe nito versus doon sa i-correct niya. Ibig sabihin, hindi niya i-correct. Kasi mas mababa ang wattage versus doon sa corrector factor. Nasusundan? Yes. Meron po kami mga distributor na sa sobrang excited, wala nang training. Bumiyahin na kaagad ng malayo. Walang dalang pang demo. Pagdating doon, siya, mayroon ng bag mo. Bababa yan. Pag testing tumaas, sabi niya, Sir, sira yung limakit ko. Nahulog kasi ako sa biyahe ko kanina. Nagdahilan na lang siya. Sige, siya. Ang sabi niya, iyabang, bababa yan. Tanggalin yung bulb mo. Imbis na bumaba, Yan po yung tumaas. sinasabi ko kay ano. Kasi kulang sa training. Kasi gusto niya di ba mag-demo. Anong kasunod? Gusto Wala, niya mag-training. na-demoralize siya. Mabilis yung Sabi niya, payag-paya ako. Kasi hindi ko, Umuwi. mabilis yung Sabi niya, Sir, paano? imbis na bumaba yung reading mo, tumaas. Anong nangyari naman? Sir, sila yata yung device. Kaya ano ginawa mo? Sabi ko, Sir, sila yung aking pag-demo. So, yan yung iiwasan natin. So, bago kayo pumunta sa isang bahay o mag-demo, mayroon kayong sariling dalang bulb na at least mga 50 watts ang minimum. Nabibili po ito. Okay? Kasi hindi pwedeng mag-demo ka ng mas mababa na wattage versus dito sa device. Dahil sa kanyang corrector factor, how come na makukurek ng mas mababa naman sa kanya? Nasusundan? Okay. So sa mga nagdi-demo na kung 50 watts ang bulb, huwag niyong gamitin ito. Yes. Kasi ang lalabas dyan, 2 watts na lang, lalo hindi maniniwala ang inyong kausap. Kasi almost pantay na silang dalawa. Ay, huwag kayong gumamit dito pag 50 watts lang ha. Gagamit kayo dito pag nagdi-demo kayo, either 100 watts na bulb or kung 50 watts na bulb, samahan ninyo ng ibang appliances para tumaas ang wattage na kukonsume bago mo siya gamitin. Kasi kung almost 2 watts lang ang natitira, imbis na okay na, lalong baka umatras pa. Sabi niya, naku, kalupuhan. Bakit umaandar pa rin yan? Nasusundan? Okay. Then, isang dili mo pa natin, katulad ng electric fan,
Pansinin ninyo, ang electric fan, di ba mayroon siyang 1, 2, 3 na volume? Pag nilagay mo siya sa number 1, makikita niyo po yung kanyang consumption, 60. Pag nilagay siya sa number 3, 66 naman. Pag nilagay siya sa number 3, 73. So, ibig sabihin, ang ating mga appliances, depende kung paano mo paandarin yung kinukonsumo nito. Nasusundan natin? Okay, so 69 watts po siya. Una gagamitin ko muna itong 25 microfarad. Yung 60-70 watts niya, nagiging 37. So, nare-reduce siya. Mapapansin ninyo, hindi naman siya, kumbaga nakasaksak lang din siya. So kung ang electric fan mo, kung saan siya nakasaksak, as long as na yan ay isa lang ang pinagagalingan ng breaker, lahat yan, ma-regulate niya. Okay? So, pagka ginamit ko na ito, yung 69 watts na yan, pansinin nyo, 16 watts na lang siya. Sobrang laki ang mababawas. Kaya sabi ko, huwag kayo basta-basta gumamit nito kung maliit yung wattage. Okay? Kaya ang mangyayari dyan, kung ganyan ang makikita, okay pa rin naman. Huwag lang yung 2 watts na lang. Kaya dapat aware talaga tayo sa pagdidemo natin. Okay? So pag tinanggal ko siya ngayon, balik siya doon sa 69 watts. Kaya ang device natin, depende talaga ito sa load consumption mo. Okay? Mamaya, may tatawagin ako dito mag-testimony paano niya ginawa yung kanyang device. Kasi sobrang laki, almost 50% talaga ang na-save niya. Kasi, kung alam mo ito paano siya i-manage, wala problema, maglagay ka dito, maglagay ka dito, maglagay ka niyan. Wala problema, basta alam mo kung paano mo siya i-manage. Kung kailan mo siya paandarin, kung kailan mo siya papatayin. Kung maliit na lang ang kinukonsumo mo, di tagalin mo yung mas malaki. Ganun ang ginagawa niya. Okay? So, last na demo natin, meron kayong mga kettle sa bahay. Ito, ganun ka, initan ng tubig meron. Okay? So, ang initan ng tubig natin, ito po, kumukonsumo siya ng 1,370 watts. Okay? So, kung may mga kettle kayo, plansa, rice cooker, electric stove, almost ganito po ang kanyang konsumo. Ito po yung tinatawag na heating element. Heating element po ang tawag dito. So, mayroon tayong device Sinama ko siya dito. na tinatawag na Sinama ko siya. resistive load. Walang presentation. Mayroong mga hindi pwedeng isaksak dito, ha? Ay nakalagay dito, ang pwede lang kettle and flat iron. Kasi yan po ang mga heating element. Hindi pwede ang microwave oven, induction, cooker, extension wire, blender, TV, refrigerator, air condition, at iba pang mga demotor na appliances, bawal natin i-direct dito. Malinaw? Yes. Dahil ang resistive load is intended for heating lang siya. Hindi lahat heating. Microwave, hindi siya heating. Air fryer, hindi siya heating. Air pot, hindi siya heating. Radiation po lahat yan. Kaya bawal na bawal isaksak dito. Klaro? Okay. So yung ating kettle, either plant sa manya o kettle, kumukonsumo daw siya ng 1,360. So kung gagamitin ko po ito, na hindi nakadirect dito, nakakasave naman siya. Kunti. 1,350, nagiging 1,329. Pero pagka gagamitin ko si kettle sa kanyang mismong sariling outlet for resistive load, kasi resistive load po ito, tingnan nyo po, nagiging
59 watts na lang. Palakpakan. 90% ang kaya nila i-reduce as soon as na idadaling natin dito. Kumukulo. Sa 59 watts na lang. Palakpakan natin ulit. So, tsagain nyo lang na kung gusto nyo mas malaki ang masid nyo, tsagain nyo lang na pag nagpaplansa kayo, nag-iinit ng tubig, tsagain nyo lang dito. Even po rice cooker. Although hindi na namin nilagay dito kasi ang rice cooker medyo crucial po dahil baka ang isasain mo naman na dito kalaki. Ito po kasi mayroon siyang delay bago mag-maximum yung init. Ang inverter, ang refrigerator, kaya siya matipid dahil unti-unti siyang lalamig na bago lumamig na lumamig. Kaya pag bumili kayo ng refrigerator, sasabihin sa inyo nung nagtitinda, ma'am, hindi po ito pang tindahan ha. Kasi kung dahil inverter ito, bago mag-ihilo ang laman nito, mga 8 oras. Ganun ang mga inverter. Ito, kaya siya matipid dahil unti-unti niyang paiinitin hanggang sa uminit ng maximum na init. Nasusundan? Kaya kung mayroon kayong nagsasayang malaking rice cooker, isaksak niyo muna sa regular outlet. Pag simula ng kumulo, sa kanyang ilipat dito hanggang maluto. Kasi wala na siyang delay. Kasi mainit na. Tama ba? Nasusundan? Okay. Para malinaw na pagkagyan sa rice cooker, hindi kayo magaling doon sa liquid kasi nahilaw yung kanin nyo. Kasi di ba pag matagal nakababad yung rice, yung bilis sa imposibleng mahilaw yung palata. So yun yung sikreto. Pero pagka dalawa lang kayo kakain, mga 1 tasa lang, ang lusa sa ingin, okay na naligtan sa kita. Okay? Malinaw po ba? Klaro? Kahit gutom na? Sige. Okay. So, tapos na po ako sa pagdidemo natin